Pinaigting pa ng pamahalaan ang pagsupil sa fake news, troll farms, online scams, illegal pogos, online gambling at iba pa. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Magiging mas mabangis at mabilis ang gobyerno sa pagsugpo sa iba't ibang banta sa cybersecurity tulad ng online scams, fake news at maling paggamit ng artificial intelligence o AI na talamak ngayon. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, baliwala ang mga ginagawang hakbang para mapabilis at mapalawak ang internet connectivity sa bansa kung magagamit lamang ito ng cybercriminals. Kaugnay dito, magpapatupad ng restructuring ang bagong pamunuan ng CICC upang mas matutukan ang mga banta sa cybersecurity. At pagdating naman ho sa inyong mga scammers, mga manloloko, mga kriminal, dapat kami ho mabangis. Tutugisin ho talaga natin yan. We will use all the tools that's available to CICC to pinpoint, to attribute, to prosecute all these mga criminals online. Partikular na tututukan ng CICC ang pagsugpo sa fake news at troll farms, online scams, illegal pogos at illegal online gambling at mga pag-atake sa online government systems. Palalakasin din ang reporting mechanism sa pamamagitan ng Hotline 1326 na maaaring tawagan ng mga mabibiktima o makatatanggap ng scam messages o cyber threats, lalo na sa over-the-top services tulad ng Viber. Pagdating naman sa mga AI content na nagkalat ngayon sa social media, aminado ang CICC na walang batas na nagtatakda ng malinaw na regulasyon dito. Nakukulangan din ang ahensya sa pag-aksyon ng social media sites. Kaugnay dito, nakikipag-ugnayan na ang DICT at CICC sa Meta, YouTube at TikTok para sa paggamit ng detection tools o mechanisms laban sa deepfake at malisyosong AI content. Alam mo, may mga AI din yung mga yan eh. Si Google merong Gemini, si Meta meron yung Meta AI. So gamitin naman nila yung AI nila para proactively pagbawalan yan. Kailangan ho actively i-purge natin yung ating digital space against all these online harms, including deepfakes po. Samantala, sa harap naman ang pangamba ng telecommunications companies na posibleng maging daan ito sa data breach, tiniyak ng DICT na dadagdagan pa ang safeguards ng isinusulong na konektadong Pinoy Bill, lalo na't isa itong priority legislation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pag-usap po ako ng masinsinan with the telcos, nakausap ko na po sila. Alam ko po yung concerns nila and security is very close to my heart. So, kung may pagkukulang, pupunan natin. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.